Ayan. Good afternoon po sa inyong lahat. Hello at welcome back sa ating channel. I am so busy po, sobrang busy bilang nanay, pero today bigla lang ako nagkaroon ng ng parang energy and motivation na parang gusto kong mag-live. Parang gusto kong mag-update sa aking mga sa aking mga subscribers sa YouTube, ayan, at sa followers ko sa Facebook, no. Although hindi ako masyadong nagla-live sa Facebook, sa YouTube ako talaga nagla-live, ayan. Pero it's been a long while, no, since nakapag-live ako ng ganito, yung chill lang, nagluluto-luto lang, ganyan. Tapos ano, habang nagluluto nakikipagkuwentuhan po, ayan. So, tingnan ko nga, bakit walang live? Ayan, may mga comments. Ayan, may mga live comments. Pwede po kayo mag-comment, no? Usap tayo. Ito pala. Usap-usap tayo. Ayun. So, first and foremost, mga ganitong oras po, 5:30, ayan, nasundo ko na yung mga anak ko at mag-start na ako niyan na mag-prepare ng mga namin, no, meals namin, ng dinner namin, ayan. So, ganito 5:30 kasi yung mga bata po sa mga matagal nang hindi nakapanood, ayan, apat na po yung anak ko, four na yung kids and meron na akong grade 5, grade 3, tapos merong kinder 3, no, pang last year niya na sa kinder. And then meron po akong 2-year-old na pumapasok sa daycare. Ayun. So, apat sila by this time, ganitong mga 5 o'clock ganyan, nasundo ko na yung daycare at saka kinder ko na anak. Tapos yung aking grade 5 at grade 3 na mga anak, nakauwi na yan ng bahay. Nagbabas lang sila pauwi. Although minsan 'pag, depende kasi papalit-palit yung schedule ng nila, ng uwi nila from school. Minsan, walang bus service, sinusundo ko sila sa hapon after ng school nila, yun. So, ayun nga, this April nag-start yung bagong school year and this April lang din nakapasok na ulit sa daycare yung aking 2-year-old na bunso at this April lang din, mas naging busy pa po ako. Ayun. So, ngayon po, we are still running the SMS Japanese Academy online language school po, online Japanese language school. And uh, we are also thinking of expanding it, no? I-expand siya. Pero ang dami kong mga plans kung paano ba siya i-expand. Are we going to hire more tutors na kaya din magturo in English para maka-accommodate kami ng mga non-Filipino students, no? So, currently kasi ang mga student namin mga mga kumbaga mga Pilipino lang din katulad ko. So, Tagalog lang yung aking most of my explanations ganyan, no? So, Tagalog po ang ginagamit ko. So, parang chill lang gano'n. Pero yung plan namin to expand it para mas maka-accommodate ng mas maraming matuturuan and yun nga, mga ibang lahi din, gano'n. Um, we're starting to think about hiring tutors who are capable of explaining na in English as well, hindi lang Tagalog, para yun, para ma-accommodate natin yung kaunting demand from some foreigners na interesado matuto from SMS Japanese Academy, ayun. Tapos yun yung pinagkakabisihan ko ngayon yung SMS Japanese Academy. And also um, another parang way of expanding the school is by by offering higher levels of Japanese courses. So hindi lang yung N5 and N4 beginner levels at saka yung pang mga zero level, no? Yan. Pero yeah, in the future we want to also offer yung mga higher levels like N3, N2, ganyan. Um, recently kasi po, no, dito sa Japan, medyo nagiging mahigpit na. Maraming mga
news na lumalabas, no, na kapag wala kang certain Japanese ability, ay baka hindi na ma-renew yung contract mo, especially sa mga skilled workers dito sa Japan. Ayun. Tapos sa mga papasok pa lang sa Japan, may nire-require din sila na certain level. So kapag mga high-skilled professional Japanese level din yung requirement. So N2, no? N2 level. So yun, we're also thinking of yun expanding in such a way na ma-accommodate namin yung mga higher level uh, Japanese courses. Ayun, may mga interested rin kasi sa mga higher level courses. So, ngayon kasi, ako lang yung primary tutor na nagtuturo. So, yung tinuturuan ko lang, kaya lang ng schedule ko is 2 course lang, N5 and N4. Kaya yan, kung mag-expand na kami, eto na yon, mag-hire na ako ng more tutors. So, kung may kakilala kayo na mga interesado pong magturo ng Japanese, so, ang requirement lang namin is marunong mag-English at marunong mag-Japanese. Ay, marunong mag-English, yeah, of course, at mag-Tagalog. At saka, meron pong N2 level ng Japanese. So, N2 level po is medyo professional level na kasi yun, no? N5, N4, N3, N2, N1. So, N1 yung pinakamataas. So, yung N2, yun yung professional level. So, yeah, if you know someone who is interested, yun, let us know. Mag-send lang kayo ng resume sa contact@smsjapaneseacademy.com. Ayun po yung aming official email account. Ayun. So, yun yung pinagkakabisihan ko sa trabaho. Tapos, nag-accommodate na din ako ng corporate training. Yung corporate training, parang may company, tapos gusto nilang turuan namin sa SMS Japanese Academy yung mga mga employees nila or yung mga magiging employees nila. So, from the Philippines, meron silang mga i-hire. So, yung mga na yon, yung mga estudyante na yon, yung mga taong yon na i-hire nila, bago nila tuluyan yatang i-hire is they need certain Japanese level. So, kami yung magpo-provide ng course for them. Ayun. So, yun, may ganon. Tapos, I'm also thinking of, in the future po ha, magkakaroon tayo ng parang, uh, study and work in Japan. Study and work in Japan. Study Japanese and then work in Japan na agency, company, gano'n, no? But in the future, yan, hindi ko pa alam paano ko yan uumpisahan, pero parang it's something that I also want to do. Yun. Pero yan, nag-aano pa tayo ng kung may mga partner companies, or kung paano ko ba yan magagawa in the future. It's a goal na kailangan kong pag-isipan, kailangan natin talagang plano-planuhin, ganyan, and worth it ba yung gagawin natin na yun? Yan, kaya ba? Kaya ba ng powers? No? Pero, yun, I see some potential kasi doon na after you teach them Japanese, no, Japanese language, ma-help mo sila to find a job as well. Yan. So, sana in the future magawa natin yan. So, with the right partnerships with other agencies or other companies or other individuals, sana magawa yan. Ayun. Tapos, ano pa ba? Ano ba may pagkakabisihan ko? Ayun nga, no, Japanese language lessons. For those pala na mga zero knowledge sa Japanese and you are interested sa mga Japanese language lesson, we have Japanese 101, no? Kung zero Japanese language ability pa kayo, you have no knowledge yet, you can try our Japanese 101. So, yung Japanese 101, digital course siya na may monthly Zoom classes for only 997 pesos. You can learn how to read and write, no, yung basic Japanese characters.
Yan, confidently, no, mama-master niyo yung reading and writing of hiragana and katakana. Yun. And then, ayun na nga. So, yun na yung pinagkakabisihan ko and every day I just juggle yung pagiging nanay at pagiging businesswoman slash teacher. Naiyak ako sa sibuyas. Ayun. Naiyak ako sa sibuyas. Tumalsik yata sa mata ko yung ano. Ayun. So, struggle is real, no? Pero kinakaya naman po. Much better than having a full-time job. Nung may full-time job kasi ako talagang pagod na pagod everyday kasi nga yung 8 to 5, 'di ba? Nasa work ka. Tapos pag-uwi mo ng bahay, ikaw pa din naman yung mag-aasikaso sa mga anak mo. Ikaw pa din naman yung maglilinis, ganyan and all. So nakakapagod talaga yung everyday may 8 to 5. Tapos yung dati ko pang trabaho, mayroon pang Saturday yun. Kaya Sunday lang talaga yung nagiging pahinga ko dati. Sunday lang. Yan. Pero ngayon na na full-time mom slash work from home tayo. Ayun. Nakakapagod din naman pero mas may freedom na kahit papano. Mas may freedom kung kailan mo gustong gawin yung work mo, kung kailan mo gustong saglit lang matutulog muna ako. Yung may ganon, no? May may freedom ka to choose kung kailan mo gagawin yung mga bagay-bagay. Yun. Yeah, and I am enjoying naman. I'm enjoying motherhood. Tapos, recently, nagpa-renovate kami ng bahay. Pakita ko sa inyo yung bahay namin. Ito yung bahay namin. Ay, ayan. Oh, with my kids. Hello, guys! I'm showing you on camera. Hello! Ayan. So, ayan po, yung walls, pina-renovate, tapos yung ceiling, tapos nagpalit tayo ng, ano ba yan? Yung sa dining na ilaw dyan. Yun. Sa sofa din, nagpalit ako ng sofa. Tapos naglagay ako ng mga plants. Ayan. So, marami na ako. Naging plantita ako bigla. Marami ako mga plants dyan. Ayun, meron ako doon na, ano man tawag dyan? Gum tree? Ano ba tawag dyan? Rubber plant ba? Hindi ko alam. Tapos doon, ayun, rubber plant. Tapos tawag ng mga bata is Robbie. Robbie daw yung pangalan ng plant. Ayun. So yan, tapos bumili tayo ng carpets, yung mga ganon. Yun. So kahit papaano, naging maayos na yung itsura ng walls natin. Kasi 11 years na din. Tapos nagpalagay ako ng CCTV doon. Ayun. CCTV. Tapos, yan. Ito ding bowl sa kitchen. Ito, ayan. Bago na siya. Dati puti lang to. Ngayon, gray na siya. Tapos parang siya, parang medyo waterproof. Ganon. Kaya pagka natalsik-talsikan ng something, madali lang siya punasan. Unlike yung dati namin na wallpaper is puti. So, ito, yan. Yung paligid nito ay, it is medyo waterproof yung niya, yung wallpaper. Ayan. Tapos ginawa ko na lang gray kasi parang gray yung mga kagamitan namin eh. Like yung ref namin gray, yung cupboard namin ito parang grayish din siya. Ayan. So parang para na lang, para mag-complement yung kulay nila. Gray na lang. Ayan. So yan po. Yun. Tapos dun din sa may harapan namin sa entrance sa Genkan, din, bago na din yung mga walls namin. Ayun. Wallpaper lang naman dito sa Japan eh. Kapag medyo worn out na yung wallpaper, ganun. Tapos minsan kasi makikita mo yung mga lines niya, yung mga pinagdudugtungan is humihiwalay na. Siguro dahil sa sa as years pass, no, kasi syempre, no, habang tumatagal yung bahay, siguro nalulumal yung mga wallpaper, tapos siguro yung mga pandikit nun, no, nag-aalsahan or what. At saka yung yung earthquakes pa dito sa Japan, siguro pagka nag-shift, yung gumagalaw-galaw yung bahay, no, baka gumagalaw-galaw din yung wallpaper, we don't know. Basta ganun. So, ang nangyayari talaga, pumapangit yung wallpaper. So, kung may budget, pwedeng palitan. Yan, napapalitan lang naman kasi siya eh. Ayun. So kami, we waited
11 years. Kasi 11 years 11 years na simula nung ano, pinagawa namin 'tong bahay namin. Ayun. So, 11 years yung hinintay ko para mapalitan yung mga wallpapers na yan. Nakaka-stress din kasi pag makikita mo na daming sulat ng mga bata sa walls, tapos yung ibang mga wallpaper binakbak na nila kasi nga pagka medyo luma na nga, 'di ba? Makikita mo na yung dugtungan ng wallpaper. So yung mga anak kong maliliit na very curious, no, kinutkot ba naman? O syempre, pag kinutkot nila yun, magtutuloy-tuloy na. Yan, tuloy-tuloy na nila na binakbak. Ayun. At pag nabakbak na yung isang part, eh di babakbakin na ulit yung susunod na part hanggang sa ang pangit na talaga ng itsura niya. Ayun. Pero buti na lang pumayag na rin yung husband ko na ano, na ipa-renovate na namin yung walls para ano, New Year, new walls. New Year, new walls ngayong 2026. Yan. Kakatapos lang nito nung ano, saan ba 'to natapos? April, yung mga walls namin. April lang yan na ano, nagawa lahat. Yun. Tapos yung dati naming chandelier dun sa, chandelier ba yun? Basta pendant light. Dati naming pendant light dun sa kusina, nandito, ay dun sa dining, andito na siya ngayon sa kusina. Ito na siya. Yan, tadyan. Ayan na siya. So, ganyan na yung itsura ng aming bahay. O, di ba? Ang dami naming hugasin. Yan, yung mga kids ang maghuhugas niyan. Yan, nakakontrata na yan sa mga kids. Yan, gusto nila maghuhugas ng ano, before dinner kasi kaunti lang yung hugasan. Tapos, may bayad yung kanilang paghuhugas. Mayroon silang pang snack na nakukuha. Binibigyan ko sila ng 200 yen pag naghugas sila. Yan. So, ayun. Ano pa ba? Ano pa ba yung nilagay ko sa title? Finding Purpose in Japan. Ayun. Finding Purpose in Japan. Ayun na nga. Ilang taon na ako dito sa Japan? 13, magfo-14, wait lang. 2012. 2012 ako nagpakasal. Magfo-14 years married na kami this year sa August. Tapos 2013 ako pumunta, 2012 din pala ako pumunta dito first. Tapos yung official na nag-move in na ako is 2013 of February. Ayan. So, ayun, almost 14 years ko dito sa Japan, na-realize ko ang daming mga ano, mga life changes talaga, no? From kung ano yung nakasanayan mo as a Filipino, yung mga nakasanayan mo sa Pilipinas, pag nag-move ka na dito, maraming mga nakaka-culture shock na mga bagay, gano'n. Tapos maraming mga nakakalungkot na mga bagay, like yung kapag hindi ka sanay sa tahimik na ano, na environment, ganyan. Pag di ka sanay sa walang masyadong ganap sa daily life, ganyan. Nakakalungkot, nakaka-depress, tapos wala ka pang family dito, yung parang walang relatives, gano'n. Siyempre iba yung meron kang malapit na relatives. Yan. Tapos, yun, living with a Japanese husband, with a different culture sa nakagisnan mo, plus yung environment mo, yung culture dito sa lugar na ginagalawan mo, ibang-iba sa kinalakihan mo sa Pilipinas. Yun, yung mga ganun. It's talaga, it's very challenging, and at the same time, may mga times na siya, depressing talaga yung yung life dito sa Japan, ayun. So, ako, hindi naman siguro secret sa inyo, since siguro yung iba sa inyo nakapanood na ng mga ko before, ng mga videos ko before, that may mga times talaga na you get you get depressed, gano'n. Bukod sa mga bukod sa mga ah, yung mga yung environment mo, 'no, bukod dun, yung Japan mismo, the culture, ganyan, the pressure of
life here. Ayun, may ano siya eh, may depressing part talaga siya eh. Ayun. So sa mga first time pa lang dito sa Japan, siguro mararamdaman nila 'yon. Pero as time as years pass, no, as time goes by na masasanay ka na rin, masasabi mo sa sarili mo, "Ay, sanay na ako. Sanay na ako sa ganitong culture, sanay na ako sa ganitong ano, ah, quietness ng paligid," yung mga ganyan. 'Yun. Tapos siyempre 'pag nagkaroon ka na ng sarili mong mga anak, 'no, nagkaroon ka ng sarili mong anak, another ano 'yun, another chapter, another challenge, 'no, how to raise your kids in this kind of culture, how to how to bigla akong sinipon. How to raise kids, ayun nga. So paano mo masasabayan yung paglaki ng mga anak mo, yung um, mga kailangan nila sa school, yung mga gano'n, 'no? Paano mo sila mahe-help sa mga everyday nila, struggles din nila, 'yan. So ayun, padami lang ng padami yung challenges, pero the more or the longer you stay here in Japan, mas mas naman, mas nagiging resilient ka, mas nagiging stronger ka. So yun, recently meron akong, naging, group of friends, group of people na we meet every week online, ayun. Para siyang support group sa isa't isa, ayun. Parang we have created um, a group kung saan you can I can and they can talk about their experiences, yung life nila, yung marriage nila, yung ganyan. And then um na lang namin na napag-usapan namin na in the future we also want to reach other women or other moms or other wives in Japan who are experiencing the same struggles. So ayun, that's why um nag-create ako ng Facebook group. Nag-create ako ng Facebook group na Praying Wives and Moms in Japan para maging support group para sa mga nanay and asawa dito sa Japan na na they might be feeling alone or they might be feeling parang depressed or stressed or lonely, ayun, kung ano-ano. Or struggling, 'yan, sa buhay may asawa or sa buhay nanay dito sa Japan. I want to, um, parang, we wanna start this group na para maging, support group ng isa't isa, but it's not just it's not just, yung typical na group, 'no, na puwede kang mag-post ng kung ano-ano or kung ano-ano lang yung pag-uusapan. No, it's not like that. It's gonna be parang rooted in faith na kaya yung pangalan niya is Praying Wives and Moms in Japan because we wanna support each other, yung mga moms and mga wife dito sa Japan, especially those who are married to Japanese men. We want to support each other in a way na mapapaayos yung mga marriages, yung relationships ng husband and wife, parents and children, and mas magiging okay yung ating life in Japan as a foreign mom, ayun, through this group. Yan. So, hindi ko pa alam ano yung magiging activities moving forward, ganyan. Pero, if you wanna be part of that group, i-search nyo lang yung Praying Moms and Wives in Japan. Yan. So, let's support each other in prayers and then we discuss helpful topics, ganyan, no? Hindi lang siya basta sharing of your daily life. It's more on talking about how we can improve our lives in Japan by improving our relationships and by becoming a better mom, a better wife, ganon. Na rooted siya in the Word of God.
Yun yung gusto kong mangyari, yung parang yun yung nakikita kong purpose of my life. Nakita kong purpose of my life in Japan na parang, I wanna be purposeful. Na baka kaya ako nandito sa Japan is because God has put me here para maging purposeful sa buhay ng iba. Not just in teaching them yung Japanese language, but also helping them out, no? Especially yung mga kasing age ko or yung mga mas bata sa akin at saka yung mga bago lang din dito sa Japan, no? Yun, I wanna be of help, and I think the moms as well na kasama ko na bumuo nito are also parang they also look forward to being of help doon sa community na binubuo namin, yan. So yun lang, if you know someone who wants to be a part of that group, hanapin nyo lang Praying Moms and Wives in Japan. Siguro we can start with Zoom meetings. We can talk about certain topics like how to pray for your husband, how to pray for your children, how to um, build a better relationship with your kids, ganon, yun. Tapos, from there, maybe we can, in the future, plan activities like, yung mga meetups, retreats, lessons, cooking simple dishes, yung mga simple cooking lessons, mga, maybe, Japanese lessons as well, na para sa, uh, to help mothers na may mga kids dito sa Japan, no? Yung mga may kids na pumapasok sa school. Sometimes hindi natin alam ano ba sasabihin natin sa mga teachers, ganyan. So maybe in the future we can also have um, Japanese lessons specifically for mommies who have kids who go to school. Yun, may mga ganon. And I think that should be something na I can do purposefully. Para may silbi naman ako dito sa Japan. Para may silbi naman yung aking existence, no? Ayun. And yun nga, I cannot do it alone. I need support from other moms as well. So I'm doing this with other mommies. Yan. So we will be planning, and we will be brainstorming ideas of kung paano kami magiging helpful sa mga moms here in Japan. Ayun. So, yun lang, yeah. Tapos, itong YouTube channel ko, yun, naisip ko nga, ang tagal-tagal ko nang may YouTube, tapos, di ko na alam anong purpose ng YouTube ko. Is it just para lang ma-share ko yung buhay ko? Ano bang purpose itong YouTube ko? Pero, yun nga, I was thinking, well, una sa lahat, itong YouTube ko, hindi na siya for profit or for income generation kasi sobrang tamad ko na sobrang tamad ko mag-upload dito na hindi na siya katulad nung dati when I had when I had the fire in me na parang sige everyday magvo-vlog tayo. Ayan, para kumita tayo dapat the more videos we upload, the more money we can get. Though hindi naman ganoon kalaki, pero somehow no na may naka-generate ng konting income yung YouTube channel ko nung mga times na talagang sige-sige ako mag-upload. Yun. Pero I lost the motivation to create videos na yung mga especially yung vlogging ng daily life. Parang nawala yung yung desire ko. Tapos hanggang sa mga recent years nga no, mas nauso yung Facebook vlogging kaysa sa YouTube. So mas maraming content creators sa Facebook at saka sa TikTok. Yan no. And hindi ko na kayang makipagsabayan sa kanila. So parang pinaubaya ko na sa kanila sa mga new vloggers yung pagvo-vlog ng daily life at saka yung pagvo-vlog ng mga kung ano-ano, no? Funny, yung mga sad na mga bagay, ganun. Dati kasi parang anything na if something comes up,
iva-vlog mo, ikukuwento mo, gano'n. Kasi yung ano, nandun yung parang ano mo, yung parang, desire mo na para maraming manood, para may kitain ka, para mag-viral ka, para lumaki yung channel mo, gano'n. Nawala na sa'kin yung gano'n. Parang ano ko na nalipasan na yung gano'ng ano sa akin, yung burning desire sa'kin. And I think, most of us na mga nagvo-vlog nung mga time ko, that was siguro 6 years ago, na 5, 6 years ago, na ano, hindi lang 5, 6 years, 7 years ago. Ilan na ba si Seika ngayon? Seika is si Megumi na lang 8 years old na siya So, I started when she was just 6 months old. So, yun, 7 years ago. Yan. So, 7 years ago na mga YouTubers, pagka sinearch mo sila ngayon, hindi na sila ganon ka-active like before. Like, nung mga panahon ko nga, na sikat yung mga YouTubers na yon, sobrang talagang daily vlogs, ganyan, talagang araw-araw din sila nag-upload. And then, if you look at their lives now, iba na yung lifestyle nila. They don't upload as much. They don't crave for that much attention anymore. So, parang feeling ko, baka ganon. Baka ganon din ako. Parang lumipas na yung panahon when you wanted to really be relevant. Yan. So, ano, although may mga iba pa din naman, no? May mga iba pa din naman that are still active hanggang ngayon sa pag-YouTube. Pero makikita nyo na hindi na rin ganun kalaki yung mga following nila, or hindi, I mean yung mga views nila, kasi yung following and subscribers di naman nababawasan yan It just keeps growing, no? Yung numbers. Pero yung number ng nanonood, kumonti na compared sa nung mga years ago na talagang kasikatan nila. Yun. So ako, parang etong YouTube channel ko, ilang years na rin na on off ako kasi nawala na rin nga sa akin yung parang that desire to always be seen, always be ano parang I before, no, I was looking for, syempre, viewers, na kailangan i-upload ko to para there's viewers. Ngayon, hindi na gano'n. Siguro, siguro factor yung lumalaki na yung mga kids. Kasi, dati, nung they're smaller, pag merong mga something that happened, no, na mga maliliit na mga bagay, tas gagawin mo siyang topic for your vlog, ganyan. Most of the kids, syempre maliliit pa, kung ano man yung ginagawa nila, it's cute, no? Kahit na medyo nakakatawa, it's okay, it's cute. Pero ngayon na malalaki na sila, parang I want to give them some privacy. I want to respect kung ayaw nilang magpa-video, ganon. So, yun. Tapos, yung mga nakikita ko naman na mga vloggers ngayon, no, I don't see myself doing that with my kids, yung kunyari nagsasayaw sa harapan, ganun, o kaya they do funny videos together. Yan, hindi ko siguro forte yon. Hindi ko talaga kaya yung magsayaw-sayaw at saka yung gumawa ng mga funny videos. Masyado akong masyado akong boring. Masyado akong boring, hindi ko kaya yung goofy style of vlogging. Yun, kaya wala na rin, parang nawalan na rin ako ng gana kasi parang ano naman topic natin, no? Ano naman gagawin natin sa vlog kung hindi tayo nakakatawa, hindi tayo interesting, edi wala rin manonood. Yun, so, yun, kaya paunti-unti, wala nang desire for me to upload vlogs, yan. Pero, ayun nga, kaya ako naisipan today na mag-live stream ulit is because I miss the old me. Yung parang ganito, parang chill lang, kwento-kwento lang tayo. Kahit isa lang nanonood dyan, I'll still be talking, ganyan, habang doing the chores.
Ayun. Tapos, at the same time, nabasa ko kasi kanina yung ano, yung write-up ng ano, ASEAN Japan about me. If you search my name, search nyo yung Sheka Placido na pangalan ko sa ASEAN Japan, lalabas yung write-up about me. Tapos, nakalagay doon na parang um, I was creating contents to be of help to other people to navigate their life in Japan, especially for foreigners who are beginning their life in Japan. So parang it struck me na oo nga no, kaya ka nag-create ng YouTube channel. The reason why you were making videos before, sharing your life experiences and giving tips about how to do this, how to do that. Kasi you wanted to help people navigate their life in Japan, especially kung baguhan pa lang sila and they are struggling. So parang naisip ko, oh yeah, parang I'm not doing that anymore because I gave up vlogging. Hindi ko na, parang, although marami naman talaga din na pwede kayong mapanood, no? Marami ng mga sources of information ngayon. Pero, the thing is, nung time na ginagawa ko yon, sharing my experiences, ganyan, no? Apart from the daily vlogs, apart from the vlogs na pinapakita ko ng family ko, no? I had videos of me just talking about my experiences, about how to do this, how to do that, how I did this, how I did that, no? And they were helpful to the people na nag-search nung ganong topic and napanood yung videos na yon. Ayun. So, yun yung parang naging ano ko ngayon, motivation ko today to talk to you sa live stream na parang, okay, let me start it again na we talk about topics about life in Japan. Siguro I don't have to expose my kids naman sa mga videos like how I was doing before na talagang day in the life, no? This is what we do in the morning, during lunch, in the evening, before we sleep, and this is what we do, ganito, ganyan, no? These are the problems that we face every day. Kahit hindi naman natin ipakita yung ganong, life routine every day, I can still siguro continue my YouTube channel just by being helpful. Being helpful, yan, by giving or sharing my own life experiences in Japan para dun sa mga interested about, life in Japan or how to navigate their, life in Japan. Yan. So, and also, gusto ko din makatulong sa mga mommies and wives in Japan by sharing my own journey as a mom, as a foreign mom in Japan, as a foreign or Filipino wife in Japan. And gusto ko ma-share yung aking journey, no, sa love, relationship, motherhood, family life, parenting, ganon. Yun. So, eto na. Today is the day that we start this YouTube, we restart, we resume, renovate, ano bang magandang tawag? Iaayos natin tong YouTube channel natin. Yon. Meron ba kayong mga suggestion? Ano bang dapat kong gawin sa YouTube channel ko na to? Hindi ko naman siya maitapon, hindi ko naman siya maiwanan ng tuluyan eh. Yeah. Uh, Tapos yun, apart from sharing my experiences, syempre magtuturo pa rin ako ng Japanese language. And then dati lagi ako nagla-live stream for free, no, ng Japanese language lessons. I'm also thinking of bringing it back. Let's bring it on. Ayun, free lang, no? Although we are also offering structured Japanese courses, na-miss ko din yung live ako nagtuturo na may whiteboard, ganyan. Naghihintay tayo ng students na manonood. Ayun. So, siguro mga 6 years ago, 2019, ganyan, 2019, yung talagang nag-start akong magturo with a whiteboard, no, live. Yun, gagawin ko din yun. Baka mamayang gabi. Baka mamayang gabi, agad-agad. Kasi
very energetic ako today eh. Very motivated ako today to make use of my YouTube channel eh. Ayan, kaya gagawin na nga natin yan. Para ano, dapat pag naisip mo, gawin mo na agad eh. Kasi the more that you wait, mas ano eh, mas nawawala yung motivation eh. So pagka pumasok yung idea, push na agad, gawin na agad. So tonight, I'm gonna do it. Yan. So, abangan nyo kung kayo ay interesado sa Japanese language. Yan, mamayang gabi, libre lang. Okay? Libre lang yon. Yan. So, yun. Ano bang niluluto natin? Ano bang niluluto natin? Ang lulutuin natin ay, we are making Japanese curry. So, ito po yung Japanese curry na gagamitin natin. Yan. Curry roux. Amakuchi. Amakuchi is, sweet. Sweet lang para yung mga bata makakain. Pero yung sa amin ng asawa ko, lalagyan ko ng sili. Yan. So, ito lang naman ang ating ang tawag dyan? Ang ating ingredients. Yan. At okay. Yan. Ito. Nagigisa na tayo ng ating sibuyas. Yan. Gisa ng sibuyas, tapos yung meat, tapos ano ba to? Lagay sibuyas, yung meat, tapos yung mga gulay, tapos tubig, tapos tutunawin mo na yung roux, tapos hintayin mo lang siyang lumapot-lapot, and that's it. Madali lang siya gawin. Yun. Ayun, yun lang for today's video. Gusto ko lang kumustahin kayo, mag-update sa inyo, mag-share sa inyo ng mga nararamdaman ko. Ganun. Ayan. Sabi ni Ma'am Ara Santos, sabi niya, they were really small when I was watching you. Opo, kasi nga, when I started, yung anak kong, dalawa pa lang po yung anak ko. Yung anak kong panganay, 2 years old. Yung second baby ko noon, 6 months old when I started. 6 months or 7 months, ganyan. So, ano talaga, maliliit pa talaga sila. And look at them now. My eldest is 10, my second is 8, then, nagkaroon ako ng third baby, which is a boy. Yung boy ko ay 5 years old na. And yung bunso, my fourth baby now, is 2 years old. Magti-3 na siya sa September this year. Imagine, 'di ba? Ang bilis ng panahon, 4 na po yung anak ko. Ayun. And medyo bumabalik na ako sa aking katawan. Sa aking katawan, ayan. So dati kasi yung weight ko nasa 50 to 52 ganyan. Pero nung nabuntis ako nung sa last baby, sa fourth baby, medyo nagstay ako ng matagal sa 60. Ayan, nasunog yung aking Nagstay ako ng matagal sa 60 dahil nung ako ay nagbuntis, medyo napasarap yung kain ko ng mga sweets, tapos napadami ako ng mga tawag dyan, napadami ako ng soft drinks, naglihi ako sa soft drinks po. Pinaglihian ko yung kulay green na soda. As in, every meal talaga, kakain ako ng kahit dapat merong green soda. Yung asawa ko, pag uuwi yan, ang pasalubong niyan sa akin, galing sa work, green na soda. Ganun ko siya kinikrave. Tapos, kinonsinti naman ako ng asawa ko. As in, talaga pag sabi ko, gusto ko ng soft drinks, may dala siyang green soda. So, ang ending, nung fourth pregnancy ko, medyo, ang tagal kong nag-lose ng weight. Tapos, nagpapayat po talaga ako. As in, talagang kinareer ko na kailangan papayat ako. Kailangan papayat ako. So, medyo may paggastos para pumayat, yun. Tapos, sa pagkain din, medyo trinay kong hindi masyado na kumain ng sweets. Tapos ngayon, hindi na ako nagso-soft drinks. Yan. Yun. Kaya, halos bumalik na. Hindi pa rin super balik sa dati, pero mas na ako ngayon, mas magaan compared sa last year. Compared sa last year, mas magaan na ako ngayon. Wait lang po Pinunasan ko lang yung pan, ay yung pot. Okay.
Yan. Nasunugan ako ng ano eh, ayan, medyo ganyan na siya. Pero okay lang. Ayoko lang nung kulay brown sa ilalim kaya pinunasan ko siya muna. Okay. So yun, nakabalik na ako sa katawan ko kaya medyo confident na ulit akong magdamit-damit ng kung anong gusto kong damit. Tapos, no, hindi naman ako nagsusuot ng mga sexy na damit. Yung mga ano lang, sakto lang. Ko. Tumatawag na yung husband ko kaya medyo nawawala-wala na ako. So, sige po, hanggang dito na lang and see you tonight sa ating live Japanese lesson. Mark my word, I'm gonna do it tonight. Promise. Hindi dapat nagpa-promise pero I will do it tonight. Yan, gagawin ko na lang. So, if you're interested, see you tonight. Yan, bye-bye. Thank you po.